Okay. So, welcome back sa ating live sa Facebook na pinupost natin sa YouTube. At ngayon, magre-react tayo sa 30 Scariest Trail Encounter Caught in Appliance. Yeah, kaya obvious naman na magre-react tayo sa scary movie. At hindi pa naman, hindi naman gabi kasi nakatulog ako. Bala ko magla-live ako ng mga 3 manonood agad to. Kaso ngayon, 7:57 na. Which is, umaga na pero okay lang yan. Nasa taas naman ako. Halos lahat pa naman dito tulog pa. Kaya, ano pinilitin natin? Let's play. Let's play the video. When movement in the woods caught their ear. A group of teenagers set out for a weekend trip in the forest. They parked their van and were relaxing when movement in the woods caught their eyes. Look, holy shit. Look over there. What? Yo, what the? Yo! Oh! Yeah, that is. Hello? Yo, you see that dude? Look. Yo, get the fuck out of here. Get the fuck out of here. Go. Get the fuck out. A dark, furry figure emerged, walking upright, then suddenly seemed to drop to all fours and began running. Panic erupted as the group fled, with one of them capturing shaky footage of the encounter. The creature looked disturbingly human, yet wild. Whatever it was, it's a day the teens will never forget. A man was hiking in the Appalachian region when he suddenly heard this. Promise, babe. Hindi ka mabibitin. With Bet 88, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at... Dude. A loud, scratchy hiss echoing through the forest. The sound lasted several seconds, heavy and unsettling, yet no source appeared in the footage. Some believe it was a large animal, perhaps a bear or mountain lion. Others think it could be tied to the countless mysterious stories surrounding the Appalachian wilderness. Chris had just returned home in Appalachia when something caught his attention. Oh, shit. Through the window, a pair of glowing eyes stared straight at him, unblinking and fixed. He quickly snapped a photo, but the eyes disappeared moments later. Chris later shared it on Reddit, asking if anyone could explain what he had seen. Some suggest it was just an ordinary animal, but in the Appalachian region, certainty is never guaranteed. Deep in the forest, an explorer stumbled upon something strange. A jar tucked between the twisted roots of a massive tree. Across cultures, stories tell of dark beings trapped in containers to keep their power sealed. Open it, and you might unleash something dangerous. The find felt less like treasure and more like a warning. Very. He was wise not Very. to open it. One night, Instagram user That Girl Christina noticed something strange at her home. So we just heard a loud crash. Oh. She went outside to investigate and saw this. That's a whole tree. What? Someone threw a tree at our house? It went through this basket, through this table, and down there. Instead of falling across the roof like a tree normally would, the trunk stood skewered upright, piercing through the house and stretching into the night sky, as if hurled like a giant spear. The angle seemed impossible. How could this have just happened? In 2015, a teenager in Turner, Maine, was walking their dog when they filmed this short video. Ooh.
It showed a large, upright creature moving slowly. Researcher Bill Brock later examined the site and found footprints about 15 inches long, far bigger than a human's. While skeptics suggested it was a costume or camera trick, no proof of a hoax ever surfaced. The clip remains one of Maine's most debated Bigfoot sightings, keeping the legend alive years later. One night, a man noticed a strange pair of glowing eyes moving around his property. He grabbed his gun and stepped outside, hoping to confront whatever it was. All right, whatever you are, you need to leave. Stay out of this place. Ito gusto. Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Other visitor. Nagsama-sama ang ilang magkakamag-anak sa bahay ng kanilang namayapang lola na nasa ikapitong palapag ng gusali. Matapos nga daw nilang kumain ay nag-video sila. Kakatapos lang magligpit ng isa pa nilang kasamang babae ng mga pinagkainan nila at inilagay lang nito ang mga pinggan sa loob ng cabinet. Habang nagkukwentuhan nga sila ay isang nakakapangilabot na pangyayari ang naganap. Panoorin. 大変だよだって自分の先生なんてそうかな。でもなんかほらちょっと大学生らしいじゃん。そう嘘。しっかり勉強しなきゃダメだしさボタンのしまった方がいいかも。あそこしまっといてあれあれ、誰かいる？すぐ匂い。見てきて。怖いんだけど怖い。Sabihin. 誰もいないよ え？怖い。 That's cool. Nang maitutok ng nagvi-video ang camera sa kasama nilang babae, makikita mo sa bintana ang isang babaeng nakatayo sa likod nito. Maaninag mo pa ang suot nitong kulay gray na sweatshirt at ang forma nito ay parang nga itong nakahawak sa mukha niya. Nakita nilang tatlo ang imahe at agad nilang naramdaman ang takot nang lapitan ng lalaki ang bintana. Pagbukas niya dito ay ang biglaan ding pagkawala ng imahe. Ngunit nang muli niyang isara ang bintana ay muli itong nagpakita. Binuksang muli ng lalaki ang bintana at katulad ng naunang nangyari, bigla uli itong nawala. Nilapitan pa nga ng nagvi-video ang bintana pero wala silang nakitang ibang tao doon. Ang nakita nga ba nilang babae sa bintana ay ang kaluluwa ng yumao nilang lola o maaaring pinaglalaroan lang sila ng mga mata nila. Wala na ngang naging ibang paliwanag ang nag-upload ng video pero inaamin niyang natakot daw sila nung gabi na yon. Kung ikaw, kaya mo bang silipin ang bintana katulad ng ginawa nila o manginginig ka na lang din sa takot? The investigation. Bago ko simulan ang nangyari sa video na to, gusto ko lang ipaalam sa inyo na ito ay isang Japanese found footage case file na base sa totoong buhay. Nagsimula ang kababalaghan ng isang araw, nasunog ang bahay sa tapat ni Mr. A. Kinuhanan niya ng litrato ang bahay habang nasusunog ito. Sa litrato, makikita mo ang silhouette ng human-shaped figure sa gitna ng malaking apoy. Ayon kay Mr. A, matapos niyang malitratuhan ang figurang to,
dito na nagsimulang magkaroon ng mga hindi maipaliwanag na bagay ang nagaganap sa loob ng kanilang pamamahay. Para pigilan ang mga strange events na to sa bahay, naglagay siya ng omamori o Japanese charm na idinikit sa pader para itaboy ang negative energy. However, hindi nakatulong ang omamori sa kaso nila. Kalaunan dahil sa mga nightmare-inducing phenomena, inabandona din nila ang bahay. Dito na pumasok ang psychic research team para imbestigahan ang ghostly manifestation sa bahay. Pinuntahan ng kanilang lead investigator, si Kyuchi, ang bahay isang gabi. Nagsimula siya sa pagse-setup ng camera at nag-ikot siya sa bahay. Tinanggal niya ang charms na nakadikit sa pader ng bahay. Isang pagkakamali na pinagsisihan niya sa huli. Gulat ako sa lalaki. Oh my God. Biglang suputas ng bilis pa. Oh, at least hindi natanggal yung pintura. Ang kilig black and white. Sa mga oras na to, sandaling lumabas si Kyuchi sa bahay para i-report sa mga kasamahan niya ang mga nagkaganap sa bahay. But unfortunately, no one was able to answer his call. Habang nasa labas siya, isang nakakakilabot na tinig ng babae ang rumehistro sa camera. Ngunit pagbalik niya, nawala din ang boses ng babae. Naisipan niyang kumain muna habang naghihintay sa kasama niya. Ang hindi niya alam, isang creepy apparition na pala ang nakuha ng camera niya. Hindi nakarami yung boses mo. Saan ba pwede ito? Great. Ito nga pala yung pinaglalaroan ko dati mga 90s. Yung mga bunga nito ay pumuputok. Kapag hinawakan mo sa dulo, lalabas yung mga buto niya. Okay, kukuha tayo ng isa. Ipapakita ko sa inyo kung paano pumuputok to. Bukan na natin. Kapag hinawakan siya, kusang lalabas yung mga buto niya. Ayun, lumabas yung mga buto niya mga 90s. Hindi natin alam kung anong klaseng halaman ito. Magpatulong tayo kay Dola. Talang kahit Isang puting ghostly face ang sumilip sa kanya sa itaas ng door frame. Matagal din itong nakatitig sa kanya. Pinagmamasdan nito ang bawat kilos niya. Nakatanggap siya ng tawag galing sa superior niya at sinabi nito na maghintay habang wala pa ang ibang kasama niya. Dahil dito, ibinalik niya ang charm sa pader para pigilan ang paglabas ng mga espiritong nananahan sa bahay. Wala, lumabas. Pero huli na ang lahat. Hindi na talaga nito. Patay ka na. Matapos nito ay narinig niya na tumunog ang doorbell. Kaya bumaba siya para tignan kung sino to. Pero paglabas niya, meron na pala siyang kasama. Oh my God.
mabuti ang nangyari sa pagdaan niya. Hindi niya namalayan na isang puting figura ng katawan ng tao ang naglalakad na kasunod sa likod niya. Matapos noon, dahil wala pa ang mga kasama niya, napagpasyahan niya na mag-imbestiga ng mag-isa. At ito ang nangyari. Ha? Wait, mas video na kita. Yan mabuti ang tignan mabuti ang nangyari sa pagdaan niya. Hindi niya namalayan na isang puting figura ng katawan ng tao ang naglalakad na kasunod sa likod niya. Matapos noon, dahil wala pa ang mga kasama niya, napagpasyahan niya na mag-imbestiga ng mag-isa. At ito ang nangyari. For some reason, namatay ang battery ng dala-dala niyang ilaw. Matapos nito, kinuha na niya ang ilang gamit niya. Dahil na din sa takot, naisipan niyang umalis na sana. Ngunit nang kunin niya ang camera, biglang lumitaw ang mukha ng isang lalaki sa mismong tabi niya. At matapos noon, 4 na dikit-dikit na mukha ang makikita sa camera. Maririnig mo pa ang takot na boses ni Kyuchi bago na-cut ang video. Makalipas ang ilang araw, pinuntahan ng isa sa mga kasamahan nila si Kyuchi para tanungin sa kanyang investigasyon. Pumayag lang siyang magpa-interview basta hindi bubuksan ang ilaw sa bahay niya. Malaki ang pinagbago ni Kyuchi. Halos tulala na lang siya habang ini-interview at masasabi mong wala na siya sa tamang katinoan. Sa kalagitnaan ng interview, napadukdok na lang siya sa sahig at bigla na lang Clean. Matapos nito, hindi na muli pang nakita si Kyuchi at ang nag-interview sa kanya. You must hurry and bring the ether we will use for the sacrificial offering. By the river. Isang grupo ng magkakaibigan ang lumipot sa ilog isang araw. Masaya lang silang magkakasama habang nagtatampisaw sa tubig. Ang isa sa kanila, binivideohan lang niya ang kaibigan niya nang bigla siyang may narinig na ingay sa mga puno sa likod niya. Itinutok niya ang camera sa direksyon ng ingay, pero wala naman siyang nakita. Kaya pinagpatuloy lang niya ang pagve-video sa mga kaibigan niya. Ngunit pag-uwi nila,
may napansin siya na nagbigay ng kilabot sa kanya. Nang itinutok niya ang camera sa gubat, makikita ang transparent figure ng babae ang nakatingin sa kanila sa likod ng puno. Hindi niya ito napansin pero ito ay rumihistro sa camera. Ang babae ay parang nakabalot ng puting tela na may bahid ng dugo sa katawan niya. Maiitim ang mga mata at labi nito. At tila pinagmamasdan lang sila. Ito ba ay kaluluwa ng babaeng pinaslang sa lugar na to o simpleng kaso lang ng pareidolia? Ikaw na ang humusga. Moving Day. Naglilipat na ang magkasintahan sa bago nilang bahay. Bukod sa kanilang dalawa, tinulungan sila ng isang kaibigan sa paghahakot. Matapos nilang mailagay ang lahat ng gamit at mga kahon sa loob ng bahay, nagpahinga muna sila sandali para kumain. Makikita mo din ang pagod sa mukha ng babae. Pagkatapos nilang kumain, nagbibiro pa ang nagvi-video at tinanong ng ilang bagay ang couple tungkol sa mga dala nila. Ngunit habang nagvi-video sila, they didn't know they'd capture something so sinister. Something you'd never want to see. Not even in your worst nightmare. Di ba ma-copyright tayo dito kasi? I think napanood na to ni Boss Rino. Kung kilala niyo man siya. Nakita mo ba yun? Di ba? Habang ini-interview ang babae ng kaibigan niya, sa kanang bahagi ng video, sa ilalim ng kahon, hindi nila napansin na meron na pala silang ibang kasama. Panooring muli ang nangyari. Makikita mo ang abong kulay na mukha ng babae na may maitim na mga mata ang nakatingin sa camera. Wala kang makikitang expression sa mukha nito, making its presence even more intensifying, making the entity seem far more terrifying and eerie. Bahagya itong nawala sa frame ng video, ngunit pagbalik ng camera dito, ang imahe ng babae ay tila nawala na din. Ano kaya ang nararamdaman ng couple matapos nilang makita ang entity na nasa likod lang nila? Eto ba ay residente na sa bahay bago pa sila lumipat dito? Dahil dito, I can't help but wonder kung itinuloy pa din ba nila ang paglipat sa bahay. Kung ikaw ang nasa kalagayan nila, ano ang gagawin mo? Titirhan mo pa din ba ang bahay o ibebenta mo na? Ikaw na ang bahalang magpasya. Accident property. In this video, pinuntahan nila Takani-san at Hayato-san ang bahay ng isang viewer nila. Sa taas kami. Ni-request nito na imbestigahan nila ang bahay na nirerentahan niya dahil sa mga paranormal phenomena na nangyayari dito. Nakita ko tong upuan. Bago nila i-conduct ang investigation, in-interview muna nila ang nagre-rent and according to him, alam niya ang background ng bahay bago niya kunin to. Kahit maliit lang ang bahay, it has a very dark history related to paranormal. But one tragic event in particular ang nangyari sa viewer niya. Ayon sa kanya, ilang araw lang matapos niyang lumipat kasama ang kanyang ama sa bahay,
Ang kanyang ama ay nahulog sa balcony. Tumama ang ulo nito sa semento na naging dahilan ng pagkamatay ng tatay niya. Tanong. At nangyari ito 1 taon pa lang ang nakalipas. Gayunpaman, pinagpatuloy pa din niya ang pagrenta sa bahay matapos nito dahil mura at malapit lang sa trabaho niya. When he was asked kung ano ang mga na-experience niya sa bahay, ang sabi niya nakakarinig siya ng boses ng lalaki na nanggagaling sa balcony at boses naman ng babae mula sa banyo. After the interview, naiwan si Takane-san sa bahay ng mag-isa. Tatay mo na sa Dito na niya sinimulan ang pag-iimbestiga. 向こうに、ベランダがあるんですけど、そこで一人きり勝負していきたいと思います。 Sigurado ka ba makasakal? Silly girl, stop coming to your stupid BF every day. How does my BF have a twin brother this rude? You two. Ano yung honey? Baka na. Ang ganda lang ako. Nakisa. Saan ako dito?なんか、僕、最近、ここに、どんなら感じるようになってきたんですけど、ここなんですよね。 It's here, isn't こ it? こ。 Here. ここにめっちゃ Here is really 嫌な雰囲気を I 感じ feel ま a す。 bad atmosphere. Paghihintay ka, wala akong mag-cellphone. Cellphone. Hindi ako makakapagod sa kanya.嫌なんですよね。ちょっとラッパーに関しては無視します。ほぼ、なんか、タコです。 There's only one option. Sa simula pa lang ng investigasyon, nakarinig agad siya ng mga pagkalabog na nanggagaling sa loob ng bahay. Bukod sa ingay, isang lugar sa bahay ang mabigat ang pakiramdam ni Takane. Ito ay ang sulok sa kwarto sa sala. Gayunpaman, ipinagpatuloy lang niya ang investigasyon. This time, nagpunta siya sa banyo para tignan kung matidinig niya ang boses ng babae dito. Ito ang nangyari.待って。Just as he closed the bathroom door, isang katok agad ang narinig niya.
pero hindi papatinag si Katane. Dahil gusto niyang bigyan ng sagot ang viewer niya, pinatay niya ang ilaw sa banyo at nagpatuloy na nakiramdam sa paligid niya. So it's started for doing it and everything that question to. Thump knock. Thump knock. Thump knock. 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 It's working. Step, walking, step. Step. Footstep, walking, back. Heavy step. May kakaibang ingay siyang nadinig at madidinig mo din na may naglalakad sa sala. Malinaw na maririnig ang footsteps na lalong nagpakaba sa kanya. Sa takot niya ay wala. Malamang mag-isa ka lang, tas may gagawin footstep mo palang maririnig niya. Parang ka pa heavy footstep, ibig sabihin. Na siyang nagawa kung hindi takpan na lang ang bibig niya. Makalipas ang 30 minuto, lumabas na din siya sa banyo. May magagawa ba yung pagtakip ng bibig? I don't think so. Pero wala siyang nakita. Matapos nga nito ay tinawagan niya na si Hayato na bumalik na sa bahay at ikinuwento pa nga ni Takane na talagang iba ang pakiramdam niya sa parte ng sala na yon. Ngayon ka-goosebumps, bago ko ipagpatuloy ang nangyari, tatanungin kita, nakita mo ba yon? Tignang mabuti ang nangyari sa simula ng kanyang pag-iimbestiga. ここにベランダがあるんですけど、そこで一人検証していきたいと思います。Yun nga yun. Siya. Di ba may pagkaroon? May makikita ka dito. Ulo sumulpot. Tapos pabalik. Tignan. Sabi. Figure. Ayun. Sa parte ng sala kung saan iba talaga ang nararamdaman niya, sumilip sa kanya ang mukha ng isang lalaki. Madilim at kulay abutin ang kulay nito. Dahan-dahan lang ang paggalaw nito, ngunit nagtago muli ito sa likod ng pinto. Ang mas weird pa, nang naitutok niya ang handheld camera niya sa parte ng pinto kung saan sumilip ang apparition. Wala itong nakuhang tao o figura. Tanging sa static camera lang niya nagpakita ang mukha ng lalaki. Ang kaluluwa ba ng lalaking ito ang may kagagawan sa lahat ng kamalasan at aksidenteng nangyayari sa bahay na yon? Sa huli, nagbigay na lang ng advice si Takane sa viewer niya na paalisin ito sa pamamagitan ng eksorsismo o di kaya ay lumipat na lang siya sa ibang bahay. Wala nang naging update pa tungkol dito, pero ikaw ka-goosebumps, kakayanin mo bang manirahan sa bahay na to? Ito ba ay totoong multo o gawa-gawa lamang? Hindi, alam niyo bakit? Kasi, di ba sinabi ko, tatry ko. Sinabi ko pa sa inyo yun or hindi ko pala na magla-live ako na maglalaro ako ng Mr. Red Face yung
yung bad parenting, yun, nagpupuno ako doon sa CR. Pupuno ako ng tubig. Salin-salin. Tapos, pag ano, banda, nakatingin ako ganun. Banda dito, ito yung pinto. May nakita ako. May naninig ako. Nakatingin sa akin. Pagtingin ko, wala naman. Double tingin ako kasi. Grabe naman. Nagpupuno ako lahat naman ng ano. Tapos pagtingin ko, wala naman. Kaya sabi ko, oh shit, ano yun? Ayan. Kaya, hindi ko na natuloy. The Ruins. Dito pala sa akin may nagpapaaninag sa kanila ang papakita. Isang gabi, kasama nang nag-post ng video ang girlfriend niya. Silang dalawa ay mahilig manood ng mga horror films at nagkasundo sila na puntahan ang isang abandonadong gusali sa gitna ng kakahuyan. Dati na nilang napupuntahan ng lugar, kaya kabisado na nila ang daan papunta doon. Sa una, masaya lang silang nagkukwentuhan habang naglalakad sila sa pupuntahan nila. そう、誰も住んでなくて、多分そのままになってる。マジで入ろうとしてないそこ。入れねえか。入ろうよ。入れんのそこ。入れると思う。マジで。そう。てか、香りも来たこといや、絶対嘘。ある。香り知ってるよ。 Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, may mangyayari na ipagtataka nila. Nagulat na lang sila na ang daan sa ruins ay bigla na lang nawala. Sa video, makikita nyo ang mataas at mahabang pader na nakaharang sa daanan nila. うわ、なんか狭くなってない？狭くない？木。出る？いけんのこれ。Nasa malapit na. なんもなくない？行き止まりじゃん。なんでだろう。迷った？迷った？なんで？ Dahil dito, nagkaroon ng pagkalito sa dalawa kung tama ba ang dinadaanan nila. Pansamantala silang naghintay sa gitna ng madilim na kakahuyan at ito na ang sumunod na nangyari. なんもないよ。待って。なんでだろう。あれ？どっから来たっけ？待って。待って。なんでだろう。待って。なんもないよ。え？何？ Frick. Di ako nag-imagine. Nakita ko yun. Nakita mo ba yon? Opo. Sa tabi ng babae, biglang lumitaw ang mahabang buhok na tila nakalutang lang. Nang bahagyang maitutok ng lalaki ang camera pataas, makikita mo na wala din itong mukha. Pwede mong isipin na kung ano man to ay nakabitin ng pabaliktad. Ang tanong, eto din ba ang may gawa ng harang sa daanan nila na naging sanhi ng pagkalito nila? Pinipigilan ba sila nito na pumunta sa ruins o nilulure sila ng entities sa ibang direksyon? Pero ano sa tingin nyo? Is it real o isang elaborate hoax lang? Diba? I've started dating someone lately. My girlfriend wants to talk to you and she's eager to meet you. Hindi ko matanda. Alright. Hoax lang. Abandoned Hotel. Inimbestigahan ni Pinchu ang isang haunted hotel sa Kashiwa City, Japan. Pinayuhan na siya ng mga lokal sa lugar. Kapag pumasok ka sa hotel na to, you will be cursed. Ang hotel ay inabandona noong 2009 matapos magpakamatay ng mag-asawa na dating may-ari nito. Ang sabi sa kanya ng mga tao, naninirahan pa din ng kaluluwa ng mag-asawa sa hotel at may balita pa na mas malakas ang pagpaparamdam ng mag-asawa sa dati nilang kwarto. Sinimulan ni Pinchu ang pag-iimbestiga sa kalagitnaan ng gabi.
Madilim at halos lamunin na ng mga damo at halaman ang hotel. Isa-isa muna niyang pinasok ang guest rooms. Sa loob ng kwarto, nadatnan niya pa ang mga gamit dito na nakabalot sa puting tela na lalong nagbibigay kilabot sa lugar. Matapos niyang puntahan ng ilan sa mga kwarto, hinanap na niya ang kwarto ng mag-asawa. Habang nasa labas, may kakaibang tunog siyang narinig. Basta sa... Alam ko kung bumasa ng Japan. Kita niyo lumabas yan. Sabi, nakalagay dun. Like and subscribe. Yun. 夜中の2時ですけど Ito daw ay parang tunog na nanggaling sa radyo, ngunit hindi niya alam kung saan mismo nanggagaling to. Habang ine-explore niya ang gusali, nakita niya ang nakahiwalay na shed na kinukubli ng kakahuyan. Sa kanyang pagpunta doon, nakarinig siya ng ingay na parang may nakasunod sa kanya. わわわわわわわわもうやだなこういうのいていていていて So, masip. Eh, なんか誰かが壁を描くんちょっと待って Sinundan niya ang ingay at dinala siya nito sa likod ng shed. And strangely, sa pagitan ng mga pader, may makipot na daan papunta sa isa pang kwarto. He squeezed himself in a tight space to get into the room. At dito niya nalaman na ang kwarto na ito ay ang kwarto ng mag-asawa na dating may-ari ng hotel. Dito na niya ipinagpatuloy ang kanyang pag-iimbestiga. Ang hindi niya alam, may mangyayari dito na hindi niya malilimutan.誰かが来るみたいな音鳴ったんですけど 何の音ちょっと待って、何今の Sa likod niya, nagulat siya sa narinig niyang malakas na kaluskos na nanggagaling sa labas. Matapos noon, a much scarier thing happened. Nakita mo ba yon? Isang maputlang kamay ang humawak sa likod niya. Sa takot niya, halos napahiga na siya sa sahig. Kung kanino o anumang kamay yon, parang may intensyon na saktan siya. Matapos nito ay agad niyang kinuha ang camera at pinuntahan kung saan nanggaling ang kamay. Ngunit wala naman siyang nakita. After this spine-chilling encounter, tinapos na niya ang pag-iimbestiga. Did he capture one of the owner's ghosts? Kung ano man ang nangyari nung gabi na yun, ito ay mananatili na lang misteryo para sa kanya. Telephone number. May phone number daw na pwedeng tumawag sa mga patay? Urban legend lang ba talaga o talagang nangyari sa totoong buhay? Ni-retrace ng team ang pinagmulan ng alamat. Noong 2005, isang horror Ilang.
na kasama sa movie episode kung saan gumagamit ang mga estudyante ng Kokori-san o Japanese Ouija board para humingi ng phone number to the dead. At dito nagsimula ang lahat. こっくりさん、こっくりさん、いらっしゃいましたら、はいへお進みください。次何聞こうか。何かある？今日はもう特にないな。ネタ切れ。指も疲れたし、釣りそう。ゆきえは？さ、幽霊と話せる電話番号って知ってる？何それ？東京に住んでる友達に聞いたんだけどさ、なんかその電話番号にかけると幽霊と話せるらしい。幽霊と何話すの？いや、これじゃん、これ。コックリさんと同じで何でも答えてくれるんだって。嘘？電話で？なんでコックリさんはさ、信じてるくせにこれ疑うの？あるんじゃないかな。科学が発展したみたいにさ、こういうのも時間とともに進化していくんじゃないかな。そうそうそう、そういうもんそういうもん。コックリさんよりいろいろと楽かもよ。電話番号は？いや、それがさ、その友達もわかんないみたいで、ほら、あくまでも噂だから。なんだ？だから、コックリさん。 Dude, yung Luigi board nila sa papel lang. Sinusulat na siguro nila. 教えてもらおうよ。幽霊と話せる電話番号。コックリさん、コックリさん、いらっしゃいましたら、はいへお進みください。コックリさん、コックリさん、いらっしゃいましたら、はいへお進みください。コックリさん、コックリさん、幽霊と話せる電話番号を教えてください。090。 これでいいよね。かけるよ。090。はい。I don't think that's real. Ayon kay Kenji Murakami, ang filmmaker ng nakita niyong video, ang number na ipinakita niya sa pelikula niya ay totoong phone number niya. Ginawa niya to para kung may makapanood ng film at tatawag sa number niya ay makakahingi siya ng feedback sa mga ito. Unfortunately, this is not what happened. Imbes na makatanggap siya ng tawag, puro voicemails ang nare-receive niya. At madalas dito, eerie at unsettling ang messages. Makalipas ang isang taon, may binigay na VHS tape ang isa sa mga producer ng film ni Kenji sa kanya. Ito ay tungkol sa isang paranormal investigation na ginawa noong 2001, 4 na taon bago nila gawin ang pelikula. Nang panoorin niya ang investigation, he learned something really spooky. Ang number na inilabas niya sa pelikula niya ay makokonekta sa paranormal documentary na to. Isang lalaki ang sumulat sa paranormal team para imbestigahan ang nakunan niyang photo sa isang abandonadong bahay. Ang litrato ay may silhouette figure ng lalaki sa loob ng bahay.
nakatingin at tila pinagmamasdan lang ang photographer. Pinuntahan ng paranormal team ang sinabing bahay at ito ang kanilang nakuha. 사진 찍어야지. 사진の人ここだね。そうだよ。手紙に載ってたやつってこれでしょ？ここだよ。ここだ。ってことはじゃあここで間違いないの。これあそこにあったやつだね。貼ってあったやつでしょこれ。これ誰か。これこれだよね。最後の声を聞かせてください。命が尽きる声をください。苦痛なく聞くために。090の。これだよ。これともらっていいやつだな。これな。これ一応もらって。電話しない。一回電話しよう。これでね。もらっとこう。携帯のセーバー。あるね。古くね。携帯。あっちのもあったから。Sa'yo? Bib? Bib? Bib ba yun? Raise your arm. Smile to me. Dance for me. Habang nasa loob ng bahay ang mga investigators, nakarinig sila ng ingay sa bubong nito. Dahil dito, agad-agad silang lumabas dahil na din sa takot at kabang nararamdaman nila. Pagdaan ng lead investigator sa camera, isang nakakapangilabot na imahe ng lalaki ang bahagyang nakuna nila. Hindi ko nakita yun. Ang ghostly figure ay nakalutang at bagsak ang katawan. Parang ito. Isang nakakapangilabot na imahe ng lalaki ang bahagyang nakuna nila. Ang ghostly figure ay nakalutang at bagsak ang katawan. Parang ibinigti ang sarili. Ito din ang parehong imahe na nakunan sa litrato at ang mas nakakabahala, may mga posters na nakakalat sa loob ng bahay. Ang nakasulat dito, "Let me hear your final voice, your final breath, for you to go without any pain." At sa ilalim ng mensahe ay ang number ni Kenji. Bukod sa bahay na yon, napag-alaman din ng investigators na nakakalat ang mga posters na to sa ilan pang mga gusali sa Japan. Sa makatuwid, ang phone number na nakita sa poster sa investigation noong 2001
ay ang parehong phone number na ginamit sa pelikula na actual number ni Kenji. Coincidence? Nang dahil dito, napag-alaman ni Kenji na ang voice messages na natatanggap niya ay hindi galing sa mga taong nakapanood ng pelikula, kundi mga taong nakakita ng poster na yun. At tinatawagan nila ang numero bago nila wakasan ang buhay nila. Their final voice, their final breath, to go without any pain. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at goosebumps.5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo, mamayang gabi. Ang mga video ng inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Sundowning. Ang mapapanood niyo ay kuha ni Dex sa kanyang lola. Usually ang mga post niya ay patungkol sa mga sayaw niya pero isang umaga, nagising na lang siya dahil sa ingay ng kanyang lola. Pagpunta niya sa kwarto, ito ang nadatnan niya. Isa salita lang, naiintindihan ko na yan, hindi palagi papupuntaan ko. Galit ka sa akin. Ano gagawin ko? Gusto ko ba magkalak? Gusto ko ba mga ano yan? Hindi na nga ako makalakan eh. Gusto ko bang lumakan? Sabi ko, akin yung walis ako mawala. Ayaw nang malibigay. Baka daw ako mahulog sa hagdan. Diyos ko, ano ba naman gagawin ko? Kaya minsan, umiiyak na lang po ako. Ay, makasunod yan ako, nakikita ko umiiyak. Bakit ako umiiyak? Kasi ikaw naman. Day, sino ang kausap nyo? Ito sino? Sino ang kausap nyo? Ito oh. Saan? Ito. Ano yung electric fan? Hindi, may tao. Nakikilala ako. Sa inyo, kung sino-sino ka nakakausap nyo. O eh, basta. Hindi ka makatulog eh. Salita ka ng salita dyan, wala ka na makausap. No, sige na. Yan ako po. Huwag nyo na nga kausapin yan. Wala na nga, hindi na. Ang lola niya, kahit wala namang ibang tao doon, makikita mong parang may full conversation siya sa kaibigan niya. Ang problema nga lang ang kaibigan niya ay hindi nakikita. Ang tanging kaharap lang nito ay ang ventilador. Ayon kay Dex, madalas na ginagawa ito ng kanyang lola sa gabi o di kaya ay sa madaling araw. May nakikita kaya ang lola niya na hindi nakikita ng iba? O ito ay nagpapakita lang ng sundowning na madalas nakikita sa mga taong may dementia. Although may paliwanag sa nangyayari sa kanya, pero madalas may mga pagkakataon na meron na pala talaga silang kaharap na multo. Minsan, dito pa nga na-attract ang mga ligaw na kaluluwa dahil nakikita sila nito. Pero ano sa tingin niyo ang kaso ng lola niya? Sundown o kaluluwa? Okay, dito lang tayo. 1 hour na eh. So, kung gusto nyo yung video, don't forget to like, comment, and subscribe. Click nyo na rin ang bell button para lagi kayo update sa panibagong video. Kaya, well, I think kita tayo mamayang gabi. Yeah.